bagamat napakaraming gamot at napaka-high-tech na ngayon yung mga tinatawag nga natin mga diagnostic tools, no? Still, ang sakit, parami pa rin ng parami ang nagkakasakit, parami ng parami na hospital, parami ng parami ang mga, kung tutuusin mo, may iwasan naman yung sakit, pero nabibigyan ng pansin kasi yung gamutan, hindi yung prevention. At saka hindi na lahi-lahi. Kasi dati, Tama yun. sasabihin nila, pagkakain ako nakakain matatamis, hindi ko naman lahi ang diabetes. Ngayon, hindi. Wala nang lahi-lahi. Well, siguro ang isa sa masasabi nating factor dyan, yung stress level ng tao, pataas ng pataas. Yung pollution, yung mga mahilig kumain ng mga mabilisan, mga fast foods, yung mga junk foods. Yung mga bata ngayon, wala na yung mga naglalaro ng piko, yung mga laro nga pinagpapawisan, puros nakaupo na lang, naka-aircon. Nakatutok sa gadget nila. Nasa gadget, nasa cellphone, nasa laptop. So dahil dito, yung sinasabi nga nating modernization pagdating sa technology, medyo meron ding masamang dinudulot sa tao. Kaya tayo, hindi nagsasawa magbigay ng mga lecture, paliwanag, dahil naniniwala ako bilang doktor na karamihan ng sakit gawa ng tao eh. Hindi namang sasabihin na, ay, binigay ng Diyos yan. Kung hindi, yung... O parusa sa'yo ng Diyos yan. Yan, tama. Kasi may ganun, no? Madalas natin marinig, bahala na ang Diyos. Pero ako naniniwala na may Diyos, pero hindi pwedeng ipa-Diyos lahat. Yung kinakain mo, yung bisyo, yung kulang sa pagpapahinga, nandyan na po yung hindi nag-exercise, yung stress, yung init ng ulo, yan yung mas nakakamatay eh, kaysa yung lahi na may lahi ka ng high blood. May mga pasyente ako na kung talaga nag-iingat naman, yung mga sakit na diabetes, maaring hindi makaporma kung nag-iingat. Pero yung mga iba naman na walang lahi, tulad ng sinabi mo, posible na nagkakaroon ng diabetes ngayon yung mga tao na wala naman silang lahi ng diabetes. So all of this ay may ugnay natin dun sa kakulangan ng kaalaman, o kaya alam na nila pero hindi naman nila sinusunod. Paano yung mga viruses? Bakit ngayon din parang palakas ang mga viruses at may mga hindi na tinatalaban ng antibiotics na bakterya? Well, minsan kasi hindi natin masisi, no, na ang tao sa hirap siguro ng buhay, pag meron silang karamdaman, magtatanong na lang yan sa kapitbahay o kaya yung gamot na ininom na nila nung nakarang taon, uulitin nila. So, hindi nila alam na may panganib na tinatawag na drug resistance. Yung virus, matalino rin eh. Parang nag-mutate. Ibig sabihin, kung dating binigyan mo ako ng ganitong gamot, alam ko na yan. So, sa susunod na ako'y bumalik, kayang-kaya ko na yung gamot na yan. So, nagkakaroon ka ng bagong strain of mga viruses o bacteria na hindi na madaling gamutin ng regular na gamot na ginagamit. At nandyan na rin yung kahinaan ng katawan mo, mas madali kang kapitan ng sakit. So yung halimbawa na lang, yung mga nakikinig sa atin, ilang kaya yung mga nagpupuyat, tapos yung mga nagtatrabaho panggabi, instead na umuwi, matulog na, nagiinuman pa. Lalo na dito sa malapit dito sa Misyo. Ang dami dyan mga call center, makikita mo may nagiinuman dyan ng alas 5, alas 6 ng umaga, alas 7 ng umaga. At karamihan sa kanila galing sa trabaho. Instead na umuwi at magpahinga. Yung puyat na lang, yung exposure nila na nakaupo na lang at hindi na kumikilos, yung kakulangan nila ng physical activity, tapos yung trabaho nila na nasa malamig na kwarto na hindi na pinagpapawisan, sasabayan pa ng pag-inom ng alak, yosi, yan ang mga nagpapalala ng kondisyon. So, tulad ng sinabi ko, since nag-umpisa ako sa radyo na yung sinasabing prevention is better than cure, parang salita lang yan eh, hindi naman ginagawa ng tao yan eh. Pero pag may sakit na, lalapit yan sa doktor, Dok, maski na magkano, ipanguutang ko pa yan, gumaling lang ang anak ko o ako, di ba? So, yan ang gusto natin baguhin, yung konsepto ng prevention is better than cure, dapat gawin natin.